Opisyal na pagtatapos ng El Nino phenomenon sa ating bansa, pag-uusapan kasama si Ms. Annalisa Solis, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng DOST Pag-asa. Ma'am Annalisa, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali po, sir, at magandang tanghali po sa lahat na nanonood, nakikinig ng ating programa sa ngayon. Good afternoon po, sir. Ma'am, inanunsyo na po ng Pag-asa ang opisyal na pagtatapos ng El Nino sa ating bansa. Ano po ang mga considerations ng Pag-asa upang ideklara ang pagtatapos ng El Nino? Well, Yusek, sa ngayon po, ang pinagbabasihan po ng DOST Pag-asa ay yung pong tinatawag nating mga indicators or yung monitoring. Diyan po dun sa Dagat Pasipiko, yung pag-init at paglamig ng temperatura ng dagat. So sa ngayon po ay ENSO neutral condition na po. Ibig sabihin po, hindi na po ganun kainit yung temperatura ng dagat kaysa karaniwan. So back to average or normal na po. At tinitingnan din natin na yung pong impact or epekto nito sa ating lugar ay since tag-ulan na rin po tayo, so nababawasan na rin po yung mga areas na naaapektuhan nitong El Nino. So, Ma'am Annalisa, sa inyo pong datos, kailan po at ano po ang pinakamataas na temperatura ang naitala ninyo mula dito sa El Nino phenomenon sa bansa ngayong taon? Well, sa ngayon po, yung hottest temperature na naitala natin ay 40.3. So yan po ay naranasan natin during the last week of April at first week po ng Mayo. So yan po yung mga nakapagtala tayo ng more than 40 po dyan sa may parte ng Western Luzon area, particularly sa Tarlac. And also, napakainit din po ng mga temperatura ng naranasan dyan sa may Pangasinan, at kasama na rin po yung Isabela and yung mga iba pang pong lugar dyan sa may Luzon area. Kasama po or dagdag na yung tinatawag nating mataas na heat index or alinsangan na halos naranasan ng kabuuan ng ating bansa nung pong dry season months natin. Ma'am Solis, kahit nag-declare na po yung Pag-asa ng onset ng tag-ulan, bagamat hindi pa halos lahat ng bansa ay nakakaranas ng pag-ulan, ano na po sa kasalukuyan ang average heat index ng maaari nating maramdaman ngayong tapos na ang El Nino? Well, sa ngayon po, ASEC, ay may mga areas pa rin po na mataas pa rin yung heat index or merong danger level. Pero kung ikukumpara po natin dun sa mga nakaraang mga araw or weeks po, mas kumukonti yung mga lugar na matataas ang heat index. So still, naglalaro pa rin po sa mga around 41, 42, 43, yung may mga lugar po na matataas ang alinsangan. And mostly yan po ay nandyan sa may parte Mindanao dyan sa may Caraga area. Pero in general po dyan sa may parte ng Luzon area, halos mabababa na po yung ating heat index or wala na po sa danger level. Okay, Ma'am, sa kabila po nito, ano naman po ang inyong binabantayan upang ideklara ang banta ng La Nina sa bansa? Lalo pat kamakailan ay tuloy-tuloy ang pag-ulan sa ilang lugar, particular dito sa Metro Manila, sa hapon at sa gabi. Well, tama po kayo at nag-declare na rin po opisyal ang Pag-asa last May 29 ng onset ng ating tag-ulan. So ito po ay nagko-coincide dun sa panahon ng ating habagat and also sa pagtatapos po nitong El Nino. So asahan na po natin makakaranas na tayo ng mga medyo mas madami ang araw na may ulan. And yung pong dati ng mga local thunderstorm na mga short duration rainfall, maaaring mas hahaba na po yung ating mga pag-uulan. Yan po ay dulot ng habagat and also sakali po na may possible na inaasahan ngayong buwan, mga around 1 to 2 tropical cyclone po and yung pong other mga weather systems kagaya ng low pressure area. So yan po yung mga posibleng makakapagpaulan sa atin sa mga darating na buwan or weeks. Ma'am Solis, bukod dito sa mga bagyo, ano po yung mga asahan natin ng mga pagbabago sa panahon ng La Nina? Well, ASEC, sa panahon po ngayon ng La Nina, since ngayon po ay ENSO, neutral condition, at asahan po natin na may possibility na pagkakaroon ng La Nina, yung pong kasabay na kasagsagan kung sakali man ay yung pong pagpasok ng ating amihan. So sa ngayon po, in general, kapag pre-developing po kasi ang La Nina, medyo mas weak po yung ating monsoon activity or yung habagat season. Kaya sa ngayon, medyo mahina pa po itong habagat nating nararanasan.
And kung sakali pong umigting or lumakas itong ating habagat, ay dito na po sa later part ng habagat season natin, mga around August, September. And then yung po October, November, December, ito naman po yung pasok ng amihan na posible pong sasabay kung sakali pong dumating itong La Nina. So maaari pong asahan natin na posibleng mas mataas ang posibilidad na marami tayong ulan na matatanggap, lalong-lalo na po dun sa last quarter ng ating taon. Ma'am, sa inyo pong monitoring, ano naman po ang lagay ng panahon na asahan ng ating mga kababayan ngayong weekend? May binabantayan po bang tayong sama ng panahon? Sa ngayon po, nandyan pa rin po yung tinatawag nating southwest monsoon or habagat na nakakaapekto po sa malaking bahagi ng ating bansa. Although meron po tayong nakikita na possible after po nitong weekend, yung easterlies po. So still localized thunderstorm activities pa rin po yung posible makapagbigay nito sa atin. Yung ating mga papawirin sa ngayon. So may mga areas po na siguro bihira lang nasisilip yung ating haring araw. So mostly po medyo cloudy at may mga thunderstorm po, maaaring dulot ng habagat at ng mga localized thunderstorm or sakali po after this weekend baka mag-prevail po ulit yung tinatawag nating easterlies. Bago tayo magtapos kay Ma'am Solis, gusto namin pasalamatan ng Pag-asa dahil sa magandang koordinasyon ng Department of Agriculture at ng Pag-asa para sa mga paghahanda, lalo na sa El Niño at ngayong sa La Nina. Mensahe o paalala niyo na lang po sa ating mga kababayan, Ma'am Solis. Yes po, sir. Salamat po din, Sir Secretary, sa lahat po ng mga coordination at pakikipagtulungan po ng buong ng lahat ng National Government Concerned Agency dito po sa mga ibinapalabas natin under the Task Force El Niño. So, ang paalala lang po natin sa ating mga kababayan, so ugaliin na rin po natin na magdala lagi ng payong dahil talaga ito na po yung pasok na tayo sa tag-ulan. So, magiging frequent or prevalent na rin po yung mga pagbabaha sa ngayon. At yung pong ating mga bagyo, panahon na rin po ng mga tagbagyo, lalong-lalo na po pagpasok nitong kasagsagan ng habagat and ang amihan. And po isasabay pa rin po itong La Nina. So sa ngayon po ay nasa La Nina watch pa rin po tayo. Wala pa po tayo dun sa formal na La Nina. Pero ito po yung inaasahan natin na early preparation natin. Hindi lang po ng buong gobyerno, kundi lang lahat po ng ating kababayan dahil kailangan po sama-sama, tulong-tulong po tayo dito. At least, malesen natin yung impacts kung sakali darating ang La Nina as well as ito pong panahon ng ating tag-ulan. So, ingat lang po tayong palagi. Maraming salamat po sa inyong oras, Annalisa Solis, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng DOST Pag-asa.